Kasama po natin ngayong umaga ang transportation expert na si Ginoong Rene Santiago. Good morning, sir. Magandang umaga, Cheryl. Thank you for joining us. Okay, madami pong gustong gawin ang ating incoming DOTC Secretary. Ano po? Masyadong marami para isa-isahin natin ulit. Pero ano po ang inyong opinion dito po sa kanya mga inilatag na plano? Kakayanin po ba nito mga plano niya na matugunan? Unang-una, hindi pa ako klaro talaga kung ano yung plano niya sa Metro Manila, sa action sa traffic. Opo. Pero ang magandang balita is, she is really worried and acting. Kumbaga sa kwan, talagang pinangatawan na kikilos siya. Unlike in the previous or outgoing administration, ang trato sa traffic hindi naman po nakakamatay yan. So they don't really have the sense of urgency. So that's the big change that I like immediately na may sense of urgency to do something. What those things are still hazy. Pero yung para po gustuhin, naayusin ito, malaking bagay na po yun. Malaking bagay. That is attitude na po yun. Yung po bang traffic natin dito talaga sa Metro Manila, may pag-asa pa po ba talagang lumuwag-luwag? Kung tayo'y naghihintay ng instant solution o instant remedy, baka po tayo mabigo. Okay. Unang-una, yung problemang yan is an accumulation of neglect and omissions in the last 20 years. A large part yung the last 6 years, no? So, if we are patient, we can slowly inch ourselves out of the mess. Pero maraming sakripisyong kakailanganin. Opo. Kinikilala po ng papasok na administrasyon kung gaano kagrabe po itong ating problema po sa transportasyon. Ito pong pagbibigay nila ng emergency powers, ay makakatulong po ba talaga ito na masolusyonan? Yan depende kung anong klaseng powers ang hihingin. So it's still a long way di diskusyon sa Kongreso. Ang aking analogy dyan humihingi siya ng karapatang gumamit ng firearms. No? Yan ba shotgun o sniper o machine gun? Tapos ang tanong dyan, binigyan nga kita ng machine gun. Ikaw ba alam gamitin yan? It is effective to somebody who knows how to use the firearm. But it will be almost futile and useless in the hands of somebody who is not trained. Okay. So yung sinasabi po nila na 2 years kakayanin with the emergency powers, yun po ba ay realistic? Yung 2 years may magagawa ka. For example, 2 years you can correct the MRT3 mess. Noong 2011, I actually made a presentation on how to solve the MRT3 problem in 2 years. Nito pong sa nakaraang administrasyon, dito pong sa administrasyong Aquino? Yes. Okay. Ako yung naimbita naman, nag-present sa mga tao sa DOTC, nandun si Marojas. Pero sabi nila maganda ang ideya mo. Pero pagkatapos noon, iba pong direksyon ang ginawa. Noong una, sabi niya, talagang grabe yung traffic sa EDSA. Pag nagsisira yung MRT3, minumura ng tao ako. So I sense that he knows what's happening. Pero nung halata akong iba na pong direksyon ng ginagawa, ako po umiwas na. Hindi naman, bakit ako tutulong kung gano'n naman pong iba ang direksyon? So, ang nakita nyo rin po na doon sa nakalipas na 20 taon, kasama na rin po doon ba ang politika? Kaya rin po hindi naaayos ang ating problema sa transportasyon? I think it was colored a lot by a desire to run for president. So, lahat ng desisyon, ako ba'y mapapalapit doon sa aking ambisyon? Hindi yung matutulungan ko ba ang publiko na immediately will ease their problems. Hindi po yun ang kanyang parameter sa tingin ko. During that time. Okay. Ay, ito po, naniniwala po ba kayo na ugat nga po ng pagbagal? Ang sinasabi po ay bilyon-bilyon araw-araw ang nawawala po sa ating ekonomiya dahil nga po dito sa traffic issue. Yeah, totoo yan. Because kasama rin ako doon sa JICA study team na that concluded na gano'n, no? Lalala pa yan. Talagang malaking kwan. It represent more than almost 10% ng gross domestic product ng Metro Manila. That's high by any global standards. 4% is just about right. 5% pwede pa. Pero we're more than 10% of our gross economic output sa Metro Manila na aaksaya sa traffic. Dito po sa mga inihain na katulad po kung
pag-usapan po natin yung pag-aayos ng MRT. Plano rin daw po ituloy itong bus rapid transit system ng administrasyong ito. Gusto rin daw pong ilipat ang pagpapagawa ng driver's license sa National Printing Office, pagresolba ng problema sa license plates, paglipat po ng pangunahing airport sa Sangli Point at marami pa po. Ito po lahat ay kakayanin ng isang administrasyon? Hindi. Unang-una. Pero masisimulan kung magiging maganda. Unang-una yung BRT, matagal nang sinasabi ng nakaraang administrasyon yan. Pinagyabang pa nga nilang aprobado na yung sa Cebu noong 2011 pa. May funding na ng World Bank. Pero it is now, I think, having the world's record na pinakamatagal na implementasyon. For a BRT, it should have been finished and running in 2 to 3 years. Ito 2011, nasa 2016 na tayo. Ang panibagong schedule, 2018. So it will establish a world record for the slowest implementation of a BRT. Dito sa Metro Manila, nagdududa ako kung tama yung approach nila dyan. Kung gagamitin mo yung ginagawa ng previous administration, it's bound to fail. Kung bagong formula, baka mag-succeed. Posible. Yung pong pag-phase out ng mga lumang jeepney, ay makakatulong po ba yan sa pagpapaluwag ng kalsada? At tingin nyo may ngipin po dito? Or talagang gagawin po ito ng administrasyong ito? Yan, hindi ko malaman kung kayang magyan. Unang-una, it's not just lumang sasakyan Doon sa JICA Dream Plan, kasama yung modernization ng jeepney. Opo. Hindi naman tatanggalin. Kasi 40% ng trips everyday sa Metro Manila sumasakay ng jeep. Ang kailangan po dyan, talagang palitan mo ng moderno para yung mga tao hindi maingganyo naman sumakay sa jeep. Yung mga may kotse. At Ginoong Santiago, syempre kasama rin po dyan ang disiplina ng mga drivers. Yes. Kaya rin po nakakagrabe din sa lagay po ng ating mga lansangan. Ano po. So bilang pong eksperto, panghuli na lamang po, kung kayo po ay maglalatag or hihingan po ng tulong at this time, ay papansinin ng administrasyong ito ang nakikita nyo pong problema dahil sa mga ibang bansa po, mga kapatid, si Ginoong Santiago ay naging consultant na po, kagaya sa Vietnam, sa Malaysia? Myanmar. Myanmar. Ayan po. Ano po ang ating maisasuggest or maipapayo sa papasok na administrasyon? Marami pong pwedeng gawin, maraming mga suggestion na binibigay sa inyo. Ang importante po, piliin lang po yung magagawa ninyo. Huwag na po tayong mag-ambisyon, managinip. It will just distract your attention. Yun, no? May mga magagawa ka in that 2 years. Piliin lang ang dapat gawin and then work from there. Katulad po ng particular? For example, what can you do in the next 2 years? Sa discipline is one, pero sinimulan na yan. But we cannot rely on that alone. Immediately, kulang tayo ng daan, no? We can use some of the subdivision roads. Yan, malaking problema yan, maraming objection. Yung mga napurnadang project na hihirapan ng DPWH dahil sa right-of-way, like yung mga flyover or yung mga opposition ng environmentalists, like yung flyover halimbawa sa UST, sa Lacson. Yung bagong bridge dyan sa Santa Monica, Pasig na ayaw ng mga barrio Kapitolyo. Ang sinasabi po natin ay yung mga mabibilis na maaring makatulong na magpaluwag, agad-agad na nagawin. Yes. Marami pong salamat sa inyong oras. Ginoong Rene Santiago, isa po siyang transportation expert. Thank you for your time. Thank you. Thank you. Be sure to come back. Use 5 everywhere. Copyright 2016.